Meron nga akong pinuntahang Aerox version 1 dito sa General Trias, Cavite. Napanood kasi niya yung mga pag-aayos ko sa mga motor. Ang mga problema, kapag nagmi-minor, kailangan alalayan ng silinyador para hindi mamamatayan ng makina. Nagpalit na rin ng cylinder block dahil nabutasan nga ito ng radiator. Nang dahil doon, pinalitan na rin ito. Madalas din itong tumirik. Hindi pa nga lang nakakalayo ng bahay, patay na yung makina. Kaya naman nagpalit ng buong stator assembly at nagpakabit na rin ng AdPro. Sa katunayan, ito nga yung unang sikipin sensor bago ito mapalitan. Ito naman yung original na TPS. Nagpalit nga nito dahil kapag nagmi-minor halos mamamatay yung makina. Sa ngayon, 3 araw na nga itong hindi umaandar. Susubukan muna natin paandarin yung motor kung nagka-crank pa ba. So wala nang response mga bossing. Pero naririnig ko yung relay. Nagka-function pa naman. Pagbukas ko nga ng dashboard, nakita ko yung error 12. Kapag ganito yung problema, pagdating sa diagnostic tool, minsan hindi lumalabas yung eksaktong sirang parts ng motor at kailangan pa rin mag-troubleshoot. Nasa 13 volts nga ang battery. Kaya pa sana nito mag-start. Noong ginamitan ko nga ito ng diagnostic tool, sa current trouble code, nagkaroon ng problema sa part ng CKP. Sa history naman, nagkaroon ito ng maraming error code. 22, 37, 46, 84 at 30. May mga problema din sa parameters ng mga sensor. Nang dahil dyan, nagkaroon ako ng tamang idea kung anong parts sa motor ang dapat ayusin at palitan kung kinakailangan. Dahil 7 taon na itong motor, napansin ko dito sa harness ay nagtutuklapan. Nasa labas nga lang yung IEC sensor nito dahil nagpalit ito ng manual. Aayusin ko na rin yung mga makakalat na wirings dito. Sa ngayon, ang pinaka-objective, dapat mapaandar ko ang motor. Pagkatapos, saka ako magkakalibrate ng mga sensor. Una ko nga kinalas itong radiator. Pagkatapos, itong case, radiator fan, nut ng magneto, sinama ko rin sa pagtanggal itong washer para maisalpak ng sagad ang puller para hindi masira ang thread ng magneto kapag ini-impact na. Habang kinakalas ko nga yung terminal ng ECG, napansin ko dito parang kapit. Yun pala dahil nasunog na. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng error 12. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko yung ECU. Pagsilip ko nga sa mga terminal, dumikit yung mga nasunog na plastic. Kaya naman pinagtatanggal ko para nga masigurado na hindi naapektuhan itong computer box. Tinesting ko nga ito ng multimeter at wala naman ako nakitang problema. Dito nga sa stator assembly mapapansin na bago nga ito. Pero sa scanner nakitaan ko ito ng issue. Bago ko pag hinalaan na sira na talaga itong CKP sensor, ang gagawin ko sa ngayon, mula dito sa terminal ng CKP hanggang socket terminal ng ECU, mag-troubleshoot ako. Aalamin ko kung wala bang naputol na wire. Kung meron man, i-jumper ko na lang. So mga boss, okay yung white na may lining na black. Sa 6 na wire nitong CKP sensor, nagkaroon nga ng problema ang isa nito at ang kulay white na may lining na red. Pang-6, itong white na may lining na red. So ito yung putol mga bossing. Magmula dito, ilalatag ko na nga lang yung kaperasong wire papuntang socket terminal ng ECU. Pwede naman sanang laslasin yung harness para makita yung putol. Kaso nakakapanghinayang. Pinutol ko na nga yung wire dito sa CKP. Ganon din sa part ng ECU. So ayun na nga, pagkatapos dinugtungan ko ito ng wire. At syempre hininang para pang matagalan. Ganon din dito sa part ng CKP sensor. Noong kanina ay hindi nagkakaroon ng contact, ngayon meron na. Yun na. Kinakalas ko na nga itong AdPro para palitan ng bagong terminal socket galing dito sa stator papuntang ECU. Kinakabit ko nga dito yung bullet terminal. Pagkatapos, hihinangin ko naman ito. Sa pagdudugtong nga nitong mga wire, hindi nga ito plug and play. Kung sakaling nagkabaliktad yung pagdudugtong, wala namang masisira sa motor. Ang problema, hindi lang talaga aandar. Para masigurado na hindi talaga magkakaroon ng problema in the future, ito hindi ko tinitipid yung insulator. Nilagyan ko na rin ng cable tie. Nilinis ko na rin yung housing ng stator at hindi naman nagde-leak ang oil seal nito. Saka ko naman ngayon kinabit yung stator coil at syempre yung 3 alin na tornilyo. Pagkatapos nga nito nilatag ko na yung bagong wire ng stator. Sa ngayon binabalik ko na itong computer box at itong 3 socket terminal na nakakonect sa ECU. Sa magneto, ito naman yung kalagayan. Sobrang kapal nga ng kalawang. Kaya naman binakbak ko na yan. Kita nyo yung kalawang nagliliparan. Nung natapos ko na nga, nilinis ko rin yung loob. Dito rin kasi kumakapit
makapit yung mga dumi. Pagkatapos nga, pininturahan ko ito ng primer. At nung pagkatuyo, pinatungan ko rin ito ng itim. Kung matatandaan, nagkaroon nga ng problema ang motor na to sa TPS. Kaya naman para sigurado yung gawa ko, nag-troubleshoot na ako para malaman kung nagkaroon ng putol ang wire. At wala nga akong nakitang problema sa part ng wire ng TPS. May nakita nga akong naka-open. Ganun nga rin dito sa equator ng VVA. Pinag-aayos ko nga yan para naman sulit yung bayad ng aking customer. Pagkatapos dito sa baba, sunod ko naman pinag-aayos yung mga harness dito sa bandang makina na nababalatan. Kapag may motor kasi akong ginagawa, tinuturing ko kasi ito na akin. Kaya ang lahat na makita ko na parang problema, ginagawa ko na. Pagkatapos ko nga ito mabalutan ng mga insulator, nilagyan ko ng cable tie ang magkabila ang dulo para nga hindi ito magkalasan sa matagal na panahon. Hinurong ko muna yung bracket ng CKP sensor. Pagkatuyo ng pintura ng magneto, kinabit ko nga ito at ang washer. Pagkatapos itong tornilyo at hinigpitan. Pagkatapos nga niyan, tiningnan ko naman itong tension wire ng ignition coil at hindi naman ito nag-uumido. Sinunod ko naman itong spark plug cap para accurate yung troubleshooting. Ginamitan ko nga ito ng multimeter kung nasa tama pa nga ang resistance at yun pasok pa nga. Pagdating naman sa spark plug, hindi nga ito podpod, medyo marumi lang at kailangan linisan. So pagkatapos nga niyan, binalik ko na yung spark plug cap sa ignition coil at sinalpak ko na nga dito yung spark plug cap sa spark plug. Binabalik ko na nga rin dito yung socket terminal ng CKP at syempre, itong socket terminal ng TPS sensor. Sunod ko naman kinabit itong battery para malaman kung aandar na nga ba itong motor na ginagawa ko. So nakikita ko pa rin yung error ng TPS. So possible sira pong TPS ito. Pero subukan pa rin natin i-start. Yan mga boss. So yun nga, umandar na ang motor. Pero nag-i-indicate pa rin ang check engine. At dito nga sa scanner lumalabas yung TPS sensor. Kaya naman itong stock na TPS ibabalik ko ito. At i-delete ko muna yung mga error bago ko nga isalpak itong stock na TPS. Para sakaling kung may bagong check engine, mabilis lang itong aalamin. So dahil umandar na nga ang motor, ang susunod kong titingnan itong throttle body. Sa pagkakalas ko nga na ito, inuuna ko muna yung cable. Nasunod naman itong tornilyo ng fuel injector. Pagkatapos yung dalawang Allen bolt ng manifold. Pagkatapos, pwede na nga tanggalin ang buong throttle body para nga malinisan ito ng maigi at masilip kung nagkakaroon ng problema. Una kong kinalas itong TPS. Kasunod naman itong manual na IEC. Pinaghiwalay ko rin itong throttle body sa manifold para alamin kung nagkakaroon ba ng problema itong butterfly valve. At dito nga, confirm na may issue talaga. Ang una ko ngang lilinisin dito yung housing ng IEC. Sunod naman yung sa TPS. Kitang-kita nyo naman kung gaano nangakarami itong throttle body at manifold. Kaya naman, ito ang dahilan kung bakit kapag nagmiminor, parang mamamatay yung makina ng motor. Pagkatapos ko nga ma-sprayhan ng cleaner, pinunasan ko nga ito ng malinis na tissue, lalo na sa kasulok-sulukan nito. So yun na nga, ang sunod kong nilinis itong manual na IEC, lalo na itong valve at syempre itong spring. Sa pag-a-assemble ng manifold at throttle body, huwag kalimutan itong gasket at huwag kalimutan higpitan itong dalawang Allen bolt pagkatapos ko makabit ang manifold at throttle body. Nilinis ko muna itong TPS sensor bago ko nga ito ikabit. Paano ba naman? Natambak kasi ito ng matagal. At sa aking kutob, hindi pa talaga ito sira. Pagkatapos ng TPS sensor, ang sunod ko namang kinabit itong manual na IAC. Sa pagtatama ng minor, kailangan pa rin nga nito ng diagnostic tool. Pero sa iba, lalo na yung matatagal na basic na lang to. So matapos nga ang ilang oras sa pag-aayos dito sa motor, ngayon binabalik ko na ang buong throttle body. Kinakabit ko na nga yung dalawang tornilyo para sa manifold kung saan nakakonek ito sa cylinder head. Pagkatapos naman itong fuel injector. At syempre, huwag kalimutang higpitan itong tornilyo. Sa pagkakataon na ito, ipapakita ko nga na hindi na talaga pwede gamitin itong IEC sensor. Dapat sa pag-ikot ng needle, hindi nga yan nagwiwiggle. At dito nga positive. At hindi na ito pwedeng i-calibrate. Ito ang dahilan kung bakit ginamitan ito ng manual. Start na rin naman.
Pagka-andar ng motor, hindi ko na nga nakita yung check engine para sa TPS. So ibig sabihin, hindi pa talaga sira ang sensor na yon. Matapos ko nga maibalik ang cable dito sa throttle body, inayos ko na rin ang pwesto ng nakalabas na IEC sensor. Hindi kasi yan pwede tanggalin kasi magkakaroon ng check engine. Pagkatapos ko mailagay ang fan ng magneto at nabalik itong casing, dito ko naman kinabit itong radiator. Sabay salin ng bagong coolant. Matapos ko nga maikabit ang mga pinagtatanggal kong mga parts dito sa motor, sa puntong ito, dito naman ako magkakalibrate. Sinasabayan ko nga ito ng diagnostic tool para accurate yung aking ginagawa. Matapos ang ilang oras na pagkukumpuni, etong minor na lang ng motor ang aking ina-adjust. Umabot nga ng 6 na oras ang pag-aayos ko dito. Ito na nga yung mga wirings na pinagliligpit ko. Kitang-kita nyo naman yung pagkakaiba kumpara kanina. Para sa mga nagtatanong kung magkano ang inabot sa home service at labor, pumatak ito ng 2,300. So eto na, titestingin ko na nga itong motor kung hindi ba lalong lumala ang problema. Diretso pa na sila doon. Proses mo, sir? Testing mo na guys. Baka didiretso yung tayo sa poste. Ayaw mo pa. Kaya imbes na may magandang ano siya, nawala na. Okay na yung kanya, stable na eh. Minor. Ano sir? Okay na ba yung motor? Ayos, ayos. Hindi mo na naramdaman yung dating tumitirik? Ganda na ng takbo ngayon. Okay. Tsaka kahit yung minor niya. Balik. Balik alindog na. Alindog na.